Lods Top Boy 100cc, gawang Kimco. Ayan. Ito ay 2-stroke motorcycle Lodi. Ayan. Bali, hindi ko pa siya nai-restore yung kanyang mga pintura. Pero ang mga ilaw ay naka-restored na. Laser at lahat ng kailangan sa signal ay okay na. Pero yung mga pintura ay hindi pa dahil medyo maulan pa ngayon eh. Ayan, wala pang time. Tsaka busy Lodi. Bali, ang naging problema nito Lodi, nawalan siya ng kuryente. Umaandar naman to, working, nagagamit ko na to eh. Ang problema lang ay yung kanyang CDI. Bali, ginamit namin siya ng umuulan, tapos may crack pala dito. Itong kanyang dating CDI, yan. Crack na pala yan, napasok ng tubig dito, tapos hindi na siya umandar. Ngayon, napakamahal Lodi ng kanyang CDI, kaya gagawa tayo ng isang conversion. Ito palang mga gantong motor Lodi, itong Kimco na 100cc, 2-stroke, ay battery operated pala siya, ano. Kaya kung minsan may mga nagtatanong, battery operated, pagka wala ng battery, hindi na siya umaandar. Hindi Lodi, umaandar pa rin ang mga gantong CDI, battery operated, kahit wala na siyang battery. Basta meron siyang umaandar na working, na nagsusupply, gaya ng kanyang rectifier, basta okay yung kanyang rectifier dito, basta umaandar yon, kahit wala siyang battery, ay aandar pa rin ang makina. Okay? Yung kanyang battery Lodi. Ang twist naman doon, pagka sira ang rectifier, yung nagcha-charge dito sa battery, pagka naubos na ng CDI, battery operated, itong karga ng battery, hihinto na lang basta yung sasakyan mo o yung motor mo. Ganun yun Lodi. Kung halimbawa man sira yung battery, basta umaandar naman yung rectifier, tuloy ka pa rin sa pag-arangkada o pagbirit ang motor mo. Ganoon lang naman yung twist nun Lodi. Alin lang sa dalawa ang masira. Pero ang pinaka-importante, kung nasa long drive ka, kahit masira yung battery, basta umaandar yung rectifier para meron lang continuous na voltahe na pumapasok sa linya o sa may mga wirings niya. Ayan. Basta importante Lodi, merong nagwo-work dyan na supply kahit masira ang battery. Pero nakadepende din yan Lodi sa mga ibang motor gaya ng mas modelo na, mga Inmax, mga ganyan, kung ano-ano pa. Hindi sila nagpapatakbo kung minsan pagkasira ang battery. Kailangan tune yan o maaktibo. Aktibo ang kanilang rectifier at aktibo yung kanilang battery. Kasi nga may error na nagaganap doon pagka waving yung power source na pupunta sa kanyang ECU. Ito yung pinaka CDI natin Lodi. Yung sa kanila naman ay yung computer box. Okay? So ngayon Lodi, ang gagawin natin, dahil wala ngang kaparehas ang CDI na to, yung Top Boy, ay magko-convert tayo. Kung mapapansin nyo ay meron siyang 4-wire. Ayan. Ang Top Boy ay 4-wire yung gamit, which is ito yung kanyang ground. Ito siya Lodi, ground, tapos itong dilaw at blue, hanapin natin. Okay, yung dilaw at blue ay hindi pa natin makita, pero itong black at yellow, ayan, ay napunta dito sa kanyang ignition coil. Ayan o. So ito yung output ng CDI. Tapos hahanapin pa natin dito yung positive supply ng CDI. Napaka basic lang nito Lodi. Kahit anong CDI naman siguro, siguro pa kasi ngayon pa lang natin gagawin to. Ngayon pa lang ako magko-convert ng ganito, Top Boy. Pero sa mga iba, nagko-convert na Lodi dati nung kasagsagan ng paggagawa. Yung mga gumagamit ng stator, pino-convert namin sa battery operated, pwede naman, okay din naman yung kuryente. Okay. Saka marami na ngayong CDI Lodi na maraming function. Kaya mong bagu-baguhin yung under ng makina, mga ganyan. Ipakita ko pala Lodi na wala siyang kuryente. Okay?
Kung mapansin nyo ay wala siya mismong kuryente. Pero nakasusi na yan. Naka-ignite na yan. Ayan o. May supply na yung ating CDI. Ngayon Lods, ang gagawin ko, bali hanapin ko yung supply. Ay, may kuryente. Ito Lodi, kung napansin nyo ay medyo tinanggal-tanggal ko yung kanyang coating na silicone. Kaya lang di ko napagtyagaan. Marami pang tatanggalin para ma-repair. Para makita kung anong problema niya. May mga component din kasi dyan. May mga inverter, capacitor, resistor na kailangang ayusin. Okay? Ngayon, hahanapin natin yung kanyang supply. Gagamit lang tayo ng multi-tester Lodi sa ganito. Si battery operated eh. Okay, punta tayo sa 15. Tama nga, itong wire na to, green ay negative. Tapos green negative, tapos yung black na may stripe na dilaw ay siya yung ignition out. Ignition out na ng CDI yon na ikakarga natin. Tapos ito naman, okay, susi natin, wala. Siguro ito yung pulser. Ayan, para mag-ignite yung ating battery operated CDI. Tapos ito namang black na mayroong stripe na blue. Okay, ito yung 12 volts. Ayan siya Lodi. Ayan. Pag i-off natin yung makina, wala siyang 12 volts. Pag i-on natin, ayan, magkakadosis siya. Sagat pa yan. Okay. Bali, nakuha na natin Lodi yung kaukulang linya. Nakuha na natin yung ignition out, ground, pulser, then DC, positive. Nakuha na natin dito. Bali, ang re-replace natin na CDI ay CDI siya ng, ayan o, Smash Suzuki Lodi. Ayan o. Pangkaraniwan Lodi, ang mga Suzuki, yung kulay orange, yan yung kanilang positive DC. Tapos ang alam ko ito yung pulser eh. Color code din natin yung pulser. Dilaw then blue. Ayan. Tapos ang kanyang ground ay ito, kung minsan ginagamit nila yung positive na may puti. Pero di natin sure. Imamano-mano pa natin yan. Basta ang importante, hindi tayo magkamali dito sa orange wire na to. Kasi ito yung positive yan. Permis positive yan. Ito yung pinapatay o kinakat para mag-shutdown yung makina. Bali, ang kailangan ni Top Boy Lodi ay 4 lang naman na wire yan eh. Yan o. Okay. Ngayon Lodi, magsubok muna tayo. Mag-testing tayo. Ito. Tanggalin natin yan. Ito rin. Tapos itong ground, check natin kung siya yung ground, baka nagkakamali tayo. Tapos ito yung pulser. Yan. Itong isa ay hindi ko sure kung ano yan, anong gamit niyan. At subukan natin kung magkakakuryente si Top Boy. Kinko Top Boy, yan. So na-detect natin Lodi na nandito yung ating linya para sa battery. Okay, asan na yung linya ng battery? Ay, hindi nakasusi. Ayan, isusi muna natin. So, ito yung positive Lodi. Kaya, ang itutusok natin ay dito. Ayan. Positive yan. Tapos, i-check natin yung negative kung
Pwede dito. Sana hindi mag-spark o masunog. Ito yung negative naman natin. Kulay green. Ayan. Check natin, Lodi. Okay, sa tingin ko ay parang ayaw mag-feedback, ayaw mag-response. Yan. Etong pulsar naman ay dito. Tapos itong isa ay doon na sa ignition. Bali, sinubukan kong tinadyakan, Lodi. Wala tayong napalabas na... Okay. Wala tayong napalabas na kuryente. Ngayon, hanapin ko muna yung kanyang pulser. Baka nagkakamali lang tayo. Bunutin ko muna. Importante din kasi yun eh. Sa pag-check naman ng pulser, Lodi, kahit sa... okay, dito lang. Ayan. 0.25 pwede dyan. Madidetect mo kung nasaan yung pulsar. Check natin kung ito yung pulsar nga. Okay. Naka-termis naman na siya na naka-on. Check natin. Kung napansin natin, Lodi, sa may multi-tester ay working yung kanyang pulser. Ayan. Pagka umikot yung magneto, ayan o, naglalabas siya ng ayan, naglalabas siya ng voltahe. Kaya ibig sabihin working yung kanyang pulser. Pero bakit hindi ako makapagpalabas ng kuryente? Ngayon, imamanwal natin siya. Baka mali lang yung schematic ni ito, o maaaring sira din to CDI. Okay, kunin natin to kanyang tapos kunin natin yung ground. Pero bakit walang ground? Pwede ba to? Okay, mamaya na natin pagpalitin yan. Okay, dyan muna yung ground. Tapos yung kanyang ignition ay dito. Check natin. Tapos ang pulsar ay subukan pa natin dito uli. Yan. Ayun, Lodi, sinubukan ko pa rin tadyakan pero wala pa rin. Maaring may problema tayo o hindi natin natutugma. Subukan natin tong isa na to. Subukan ko lang. Check ko kung may output na lumalabas. Okay, wala namang output na lumalabas. Subukan natin. Wala ring output na lumalabas. Subukan natin ipalit to. Itong isa na to dito. Baka ito naman yung kanyang pulser.
Ito Lodi yung kanyang pulser at naglabas na siya ng kuryente. Itong isa na to, akala natin siya yung pulser kasi nga kakulay ng color code ng Kymco eh. Itong Suzuki. May pagkakalintulad sila kaya isinunod natin, chinek natin kung may voltayong lumalabas para hindi tayo madisgrasya o hindi madisgrasya yung CDI kung sakali man na may output na lumalabas to. Pero wala namang output na lumalabas kaya ang connection loading ngayon ay nakapagpalabas ako ng kuryente. So bali yung ating ignition ay itong para sa Suzuki Lodi para sa Smash ganyan, Shogun ganyan. So ang nakuha natin dito para sa conversion, bali si white na may stripe na blue, yan yung output niya sa ignition. Tapos itong white na mayroong liner na black, siya yun yung negative o body ground. Itong orange ay siya yan yung 12 voltahe. Then yung ating white na mayroong stripe na green, yan yung pulser. So lumalabas na yung kanyang kuryente. Ibig sabihin, pagka may kuryente na yan ay maaari na tayong magpaandar ng makina. So, ayun siya Lodi, yung ating ignition kanina, yung wire ng ignition. Ayan. Kung tatadyakan ko itong makina, ayan o, ay meron na siyang kuryente. Lakas na ng kuryente niya, Lord. Ngayon Lodi, pwede natin ilagay yung kanyang swako at panda rin tong makina na to. Ayan. Wala kasing available loads na CDI para dito sa Kymco. Pero meron sa online, kaya lang sobrang taas. Napakataas ng presyo ng Kymco. Kaya sabi ko, dati naman na natin ginagawa yon. Nung araw pa, nagko-convert naman na tayo ng mga CDI. Bakit hindi natin muli i-apply dito sa motor na to? Baka sakaling pwede naman. Okay, mahigpit na kaya to. Nasakyan kasi namin to Lodi ng umuulan, talagang basang-basa. Pati yung kanyang CDI ay talagang na puno ng tubig. Yun pala, may crack pala yung CDI, kaya doon pumasok yung tubig. Okay.
feeling ko nga mas gumanda pa yung minor niya eh. Ayan o. Sa CDI na ginamit natin na pang Suzuki. Ayan. Itong motor na to Lodi ay Kymco Top Boy 100cc na ditute. Ayan.